po sa bawat isa. Higit sa lahat sa ating Panginoon na ating pinaglilingkuran at sinasamba. Salamat sa Diyos sa umagang ito. Hallelujah. Handa na po natin ang ating mga sarili sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Ang ating pong devotion ay magmumula sa lugar ng Calamba, District 6, sa Door of Faith, Bukal po. Hallelujah. Ito pong devotion natin ay magmumula sa Calamba, Bukal, Laguna, sa pangunguna po ng Pastor J. Manansala, under District 6, Ma'am Cheryl Manansala, Pastora Cheryl. Hallelujah. Mapagpalang umaga po sa bawat kapastoran at mga manggagawa at mga anak ng Diyos na patuloy na nagsusumigasig at nagsusumikap na magpatuloy sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Patuloy nating sambahin ang Panginoon. Patuloy nating papurihan ang ating Diyos na banal. Siya ay tapat, walang katulad. Siya ay karapat dapat na sambahin ngayong umaga. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. God, I know, righteous and holy. The God I know, faithful and true. The God I know, my tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. The God I know, the God I know, light of the city. The God I know, strengthens the weak. The God I know, your heart beats within me. As you are, so are we. The God I know, righteous and holy. The God I know, faithful and true. The God I know, my tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed, Christ revealed. The God I know, light of the city. The God I know, strengthens the weak. The God I know, your heart beats within me. As you are, so are we. The God I know, the God I know, righteous and holy. The God I know, faithful and true. Faithful and true. The God I know, the God I know, my tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed, Christ revealed. The God I know, light of the city. The God I know, strengthens the weak. The God I know, your heart beats within me. As you are, so are we. As you are, as you are, so are we. Thank you, Lord. Hallelujah. We thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Kayo ay tapat at dakila na siyang makapag-iingat sa aming lahat. O Diyos, salamat po. Patuloy kayong mapapurihan at maitaas sa umagang ito sa aming pagpapatuloy at pag-aaral ng inyong salita. Patuloy kayo, O Diyos, na maitaas. Mahayag ang inyong kapangyarihan, O Diyos. Mahayag ang inyong kadakilaan. At
Pagpatuloy, O Diyos, na kayo lamang Panginoon ang mapapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Sa umagang ito, tunay na mabuti ang Diyos. Tayo muli ay nagising. Ano po? May panibagong buhay, may panibagong pag-asa at pagkakataon na tayo ay magampanan natin yung ating purpose, bakit tayo nabubuhay. Hallelujah. Mga kapatid, makipagbukas po kayo sa Book of Jude. Hallelujah. Book of Jude. Sa verses 17 hanggang 25. Hallelujah. Sabi po rito, sa 17, mula sa 17, ngunit lagi ninyong tandaan, mga minamahal, ang sinasabi ng mga apostol ni Hesukristo na ating Panginoon. Sinabi nila, sa mga huling araw, darating ang mga taong mapanlait na ang tanging sinusunod ay ang masasama nilang hangarin. Sabi po dito sa 19, sila ang mga taong gumagawa ng paraan upang masira ang pagkakaisa ninyo. Makamundo sila at wala sa kanila ang banal na espiritu. Ngunit mga minamahal, magpakatatag kayo sa inyong banal na pananampalataya. Lagi kayong manalangin sa tulong ng banal na espiritu. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang hinihintay ninyo ang buhay na walang hanggan na ibibigay ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa awa niya sa atin. Next verse, maawa kayo sa mga nag-aalinlangan. Tulungan ninyo ang iba na maligtas sa kaparusahan, na para bang nagliligtas kayo ng isang bagay na masusunog na. Maawa kayo kahit sa mga taong napakasama, pero mag-ingat kayo sa masasama nilang gawa. Kasuklaman ninyo kahit na ang damit nilang nadumihan ng kasamaan nila. 24, at ngayon, purihin natin ang Diyos, siya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagdadala sa inyo sa kanyang harapan ng walang kapintasan at may lubos na kagalakan. 25, siya lang ang Diyos at ating tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa man noong una hanggang ngayon at magpakailanman. Amen. Salamat po sa Panginoon. Mga kapatid, ang ating pong binasa ay pagpapaalala sa kabuuan ng iglesia. Ano man yung ating iglesia ang kinapapalooban, saan mang distrito, ano man yung ating mga churches, iisa po ang panawagan, mga kapatid, ngayong umaga at sa punto na ating mga buhay, paalala para sa kabuuan ng iglesia na kailangan natin maging handa at maging mapagbantay. Amen po ba? Na tayo ay nananatili, matatag sa pananampalataya at atin pong tinatayuan anuman yung mga hadlang, anuman yung mga hadlang natin, bakit tayo sa ating pagpapatuloy may mga daraanan tayong mga hadlang. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa paalala ngayong umaga. Una, ating matututunan dito na sa bungad pa lang ng verse na ito sa 17, mga kapatid, ngunit lagi ninyong tandaan, may sinabi po dito, ngunit lagi ninyong tandaan. Pag sinabing laging tandaan, ito po ay nagpapahayag ng pagpapaalala o babala. Hallelujah. Ang sinasabi dito na huwag na tayong masurpresa man o mabigla. Okay? Don't be surprised by false teachers. The book of Jude reminding us na lagi nating tandaan yung mga paalala at babala mula sa salita ng Diyos. May paalala po at babala sa araw-araw, may encouragement na binibigay ang salita ng Diyos, kalakasan, pagpapaalala, to keep us on track. Para mapanatili tayo sa katwiran ng Diyos, sa kabanalan ng Diyos. Dahil marami na po nangyayari ngayon. Marami nagsasabi, yes, nasa mga huling araw tayo. Pero nawawala yung kasigasigan na mapanatili yung tuon ng paningin, mga kapatid, sa paghakbang sa katwiran at kabanalan.
Kamusta ang ating lakbayin bilang mga Kristiyano? O, di ba, maraming mga termino ngayon, lalo na pagka nagpapaumpisa ng mga preaching ngayong new normal. Kamusta kayo mga kapatid? Usually ganun eh. Kamusta kayo mga kapatid? Nasa kasagsagan pa rin tayo ng pandemya. Dahil sa pandemya, hindi pa rin tayo makapag-gather, lalo na dito po sa Laguna, especially dito sa aming lugar. Hindi ko alam kung ano pong kalagayan ng inyong sitwasyon dyan. Pero yun nga, ang pinagbabawalan pa rin ang mga gathering, Pero may paalala dito na lagi daw nating tandaan, kagaya mga minamahal na ang sinabi ng mga apostol ni Hesukristo na ating Panginoon. Sinabi nila na sa mga huling araw, darating ang mga taong mapanlait ng tanging sinusunod ay ang masasama nilang hangarin. May mga false teachers na darating along the way dahil sa ating pagpapatuloy, hindi na kailangan natin na magulat pa dahil nakasulat ito at dahil ito ay nasusulat, kailangan maging mapagbantay. Hindi tayo pwede maging relax. Hindi pwedeng, pandemic naman o dahil sa COVID, di ba? Parang lahat na lang idadahilan. Kahit yung pagdalo ng gawain, mga kapatid, kung gusto mo na isa ka sa mga mananampalataya ngayong umaga at sa punto ng paglilingkod at buhay mo, na ikaw ay matagpuan ng Diyos na may matibay na pananampalataya, na ikaw ay tumatayo sa katotohanan at katwiran, kailangan makita sa atin, na tayo ay napupuno ng pagsama at patnubay at salita ng Diyos. Amen? We cannot profess na tayo po ay mga tunay at mga totohanang Kristiyano kapag tayo ay hindi na napupuno ng salita ng Diyos. Kailangan puno tayo ng kanyang pagsama. Amen? Pag tinignan natin yung aklat ng mga gawa, hallelujah. Buklatin natin ang ating mga Biblia. Sabi sa aklat ng mga gawa, 20, Acts 20, 29 to 31, mga kapatid. Ang sabi dyan, sabi ni Pablo, sapagkat alam kong pagkaalis ko'y may mga tagapagturo riyan na katulad ng mga lobo na papasok sa inyo at sisira sa inyong grupo. Darating din ang panahon na may magtuturo ng kasinungalingan mula mismo sa inyong grupo at ililigaw nila ang mga tagasunod ni Jesus para sila ang kanilang sundin. Kaya mag-ingat kayo at alalahanin ninyong sa loob ng tatlong taon walang tigil ko kayong pinaalalahanan araw at gabi ng may pagluha. Ito pa yung paalala ni Pablo at makikita natin na talagang lubos bilang siya ay pinagkatiwalaan ng Diyos bilang isang lingkod ng Diyos na tagahatid ng salita ng Diyos at makaakay ng marami pang mananampalataya, yung unang sibol ng mga mananampalataya dito sa aklat ng mga gawa. Salamat sa Panginoon dahil may isang katulad niya na nagpaalala na may mga darating talaga na magliligaw. Yung minsan nasa loob ng church, minsan yung bang umuupo sa katotohanan at sa salita ng Diyos. Darating ang panahon na may magtuturo namang iba't ibang katuruan. Mag-ingat kayo mga kapatid. Malaya ngayon ang mga Kristiyano, maraming mga preachers ngayon, maraming mga katuruan ngayon, maraming mga online services, maging mapagbantay at maging mapagsiyasat tayo. Hindi tayo dapat matakot. Dahil kapag nasa atin ang katotohanan at tayo puno ng banal na espiritu at patnubay ng Diyos, puno tayo ng katotohanan na naitanim sa atin ng Diyos at ng salita ng Diyos, hallelujah, hindi tayo dapat matakot o mangamba. Bagkus, dahil puno tayo ng pagsama at patnubay ng Diyos, alam natin na lahat ng lakbayin o hakbangin natin ay puno ng karunungan. Lahat ng pagdidesisyon natin ay babase tayo sa salita ng Diyos. Amen? Dahil marami ngayon mga Kristiyano na bumabase na lang sa pakiramdam, bumabase kung anong hapay ng sitwasyon, bumabase kung ano na lang yung mangyayari. Pero mga kapatid, ibinabalik tayo ng Diyos doon sa ulirat ba, yung bang sa punto na ating buhay na kailangan ang maging sandigan natin at basihan ay ang salita ng Diyos. Amen? Darating ang panahon, sabi dyan. Kaya ang sabi ni Pablo, kaya mag-ingat kayo at alalahanin ninyong sa loob ng 3 taon, walang tigil ko kayong pinaalalahanan araw at gabi ng may pagluha. O siguro marami sa inyo namimiss nyo na rin yung mga pastor nyo kasi nga online ngayon, napaka-komplikado na sitwasyon natin. Ipanalangin natin ang pandemya na ito. Alam ko, nakikita tayo ng Diyos. Nakikita tayo ng Diyos yung ating sitwasyon na
Sinasabi ni Pablo dito na mag-ingat tayo at alalahanin ninyo sa loob ng 3 taon, walang tigil daw siya na nagpapaalala araw at gabi na may pagluha. Mga kapatid, nakikinig pa po ba tayo sa ating mga tagapanguna na nag-a-adjust hanggang ngayon? Ano po, yung karamihan po, yung ibang mga pastor na talagang sumasabay sa new normal na maaral yung mga sistema ngayon para makapagdala o makapaghatid sa inyo ng salita ng Diyos o mga pagtuturo. Mahirap po yung online. Pero dahil ito yung available ngayon, pagtatapatan natin to. Kaya pag umatan kayo ng devotion, huwag yung tutulugan. Kapag umatan kayo ng online service, huwag yung sabayan ng pagkain ng kung ano. Tumutok tayo yung talagang ibihis natin ang katwiran ng Diyos. Amen? Ibihis natin. Huwag kayong makampante. Huwag tayong maging panatag na online lang naman. Hindi. Dapat nga napipighati tayo na hanggang ngayon pigil na pigil ang gawain at pagtitipon-tipon. Kailangan nalulungkot tayo sa ganon. Pero gayon pa man, may pag-asa tayo sa Panginoon. Alam natin na makakaraos tayo. Pero may paalala na mag-ingat tayo. At alalahanin natin yung mga pastor din natin na umaabot sa atin. Baka mamaya, talagang sa hirap ng sitwasyon ngayon, ang mga nananalangin para sa atin, sa ating pamilya. Hallelujah. Dumudulog sila sa Panginoon at inilalapit tayo sa Diyos. Kailangan maging inspirasyon ito na may mga taon, may iglesia na nakikipaglaban na ipinananalangin tayo. Yung binubuo tayo at hindi winawasak. At wag din nawa ang bawat isang maging dahilan bakit mawawasak ang iglesia. Dahil sigurado ito na sinabi sa salita ng Diyos na ating binasa na wala ang patnubay ng banal na espiritu doon. Amen? Dahil ang patnubay ng banal na espiritu ay pagmumulan ng pagkakaisa at hindi pagkawasak. Hallelujah. Kaya alalahanin natin ito. Salamat sa Panginoon. At kahit sa aklat ng 2 Timoteo 3:1, 2 Timothy 3:1, sabi doon, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw. Kasama na yan, yung pagiging stagnant, complacent, familiar na lang na online, ganyan, okay lang mali. Mga kapatid, pag iyan ay naging normal na lang sa inyo, normalize online service, normalize pagiging complacent. Alam mo yung kagaya ng pagsusot natin ng mga mask, ninormalize natin yung pagtugon dito sa sa pandemya na ito. But let us not normalize being stagnant, being complacent, being familiar. Mga kapatid, huwag tayong maging panatag. Bagkus makitaan tayo ng pagiging mabuting halimbawa. Makitaan tayo kahit sa pamilya na tayo nagpapatuloy sa pagiging anak ng Diyos. Hallelujah. Sa mga huling araw, marami ang mangyayari. Ang mga huling araw ay pagpapatuloy na kung saan hinihintay natin ang muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya let us maximize everything, ang ating buhay, yung mga resources natin para malaganap yung salita ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, kung kayo naman po ay may mga online service, itag yung mga friends nyo at yung mga pamilya nyo at i-share natin kung yung ibang bagay na isi-share natin. Lalo na higit itong mga gawain at salita ng Diyos. Amen po ba? I-maximize natin. Mga kapatid, kung mas marami kayong oras sa ibang bagay at panahon, tapos ang gusto nyo, naghihintay tayo sa pagbabalik ng Diyos, pero hindi konektado ito sa ginagawa natin na malaki ang ating problema. Ano ang pagnanasa mo ngayong umaga? Pwede natin isipin yan. Ano yung pagnanasa natin sa Panginoon ngayong umaga? Naghihintay ba tayo sa Kanya? Nagnanasa ba tayo makapagbahagi ng salita ng Diyos? Ito bang ating mga pagnanasa para sa Panginoon ay nagmamatch doon sa ating pang-araw-araw na buhay? Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa paalala ngayong umaga. At hindi na tayo magulat dahil talagang darating ang mga banta ng mga kaaway at mga iba't ibang sitwasyon. Pero
Hindi ito yung hadlang o dahilan para hindi tayo makapagtapat sa Panginoon. Nagtatapat pa po ba tayo sa ating ikapu? Nagtatapat pa po ba tayo sa ating mga handog? Hallelujah. Ano po, yung mga bagay na yan at pag pinag-usapan ang pagiging tapat at mga paalala patungkol sa pagiging matibay sa pananampalataya, patuloy na paninindigan sa katotohanan, dapat nakikita sa atin ang katapatan. Pagtatapat sa gawain ng Diyos, pagtatapat sa ating iglesyang kinapapalooban, pagtatapat sa ating tagapangunay, nagiging katuwang ka. Hindi tayo puro pandemya tapos hindi tayo nagiging katuwang ng ating tagapanguna. Na okay lang, online service, o medyo relax muna tayo. Ay, hindi pwedeng ganun. Kailangan makitaan tayo ng kasigasigan at kasipagan. Amen? Hallelujah. Pangalawa, keep yourselves in God's love. Let us keep ourselves in God's love. Kailangan ma-evaluate natin sa araw-araw at ma-examine natin yung ating mga sarili. Sa kabila ng mga kahinaan, sufficient yung grace ni Lord. Hindi tayo talaga dapat maubusan ng grasya. Kahit na minsan masarap ipaglaban yung ating sarili, pero hindi tayo dapat mawalan at maubusan ng grasya. At hindi dapat tayo mawala sa kapunuan ng pag-ibig kay Kristo Jesus. Amen? Nasa kalooban pa ba tayo ng Diyos? Ito bang sitwasyon ko? Nasa kalooban pa ba ako ng Diyos? May pagtatanong pa ba tayo ngayong punto ng ating buhay na ito bang ginagawa ko patungo sa Panginoon? Mag-isip-isip tayo mga kapatid at tayo maging masigasig sa ating mga sitwasyon na dapat sa pagnanasa nating makapagpatuloy sa Panginoon, nakikita sa atin na tayo ay puno ng pag-ibig ni Kristo. Nagkakaisa na layunin bilang isang iglesia na napupuno ng pag-ibig ni Kristo. Kaisa ka pa ba ng mission and vision ng inyong iglesia? Kaisa pa ba tayo sa ipinagagawa sa church? Ano ba? The main work of the church is evangelism. And this is the new way of evangelism. Paano natin maaabot? Online? Paano tayo makakaabot? Mapagtyagaan natin na maabot ang mga ating mga kapatiran. Hallelujah. Nananatili pa ba tayo sa pag-ibig ni Kristo Jesus? Let us i-secure natin yung ating mga motibo, yung pagpapatuloy natin sa Panginoon. Let us keep in step with the Spirit, mga kapatid. Let us keep ourselves in the love of Christ. Hallelujah. Yan ang tawag ng Panginoon at paalala ngayong umaga. Hallelujah. At mga bagay na sinasabi dyan, pagka binasa pa natin yung mga susunod na verses, magpakatatag daw tayo, sabi dyan, sa ating banal na pananampalataya. Hallelujah. Mga kapatid, magpakatatag daw tayo sa ating banal na pananampalataya. Manalangin sa tulong ng banal na Espiritu. Manatili sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Na habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Diyos, nakikita sa atin yung mga attributes na ito na tayo ay nananatili sa pagkakatibay ng ating pananampalataya, nananalangin tayo sa patnubay ng banal na Espiritu at nananatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Habang tayo naghihintay sa muling pagbabalik ng Diyos. Maging katuwang tayo. Amen? Saan man kayo ako naroon, sabihin sa inyong mga sarili, ako ay magiging katuwang ng Diyos. Ako ay magiging katuwang ng aking iglesyang kinapapalooban. Mga kapatid, hindi na ito yung panahon na parang ang tagal-tagal na natin Kristiyano, hirap pa rin tayo manalangin. Ayun, nahihirapan pa rin ako manalangin. Ayun, alam nyo yon. Yes, we are prone sa mga bagay-bagay, pero hindi dahilan. Yung mga bagay na pwede nating maidahilan. Andiyan ba kayo? Para sabihin nating mai-excuse natin yung ating sitwasyon at i-tolerate tayo sa mga bagay-bagay. Let us maximize yung mga buhay natin and live a life in the view of eternity. I-type nga po natin dyan, live a life in the view of eternity. Tandaan nyo yan, mamuhay tayo doon sa naghihintay na pag-asa sa atin. Mamuhay tayo doon sa nakaabang na darating na sa atin. Ano po? Amen po ba? Mamuhay tayo na yung naghihintay sa atin sa walang hanggan. Kapag tayo nabuhay sa mga ganitong kaparaanan na sinasabi ng salita ng Diyos, hindi tayo magiging panatag na mamuhay araw-araw. Kailangan meron talaga tayong ginagawa. Meron tayong responsibilidad na ginagampanan. Amen?
Hallelujah. Sabi sa unang Pedro 4:11, sabi po dito, kaya kayong nagtitiis ngayon dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, ay magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ipagkatiwala ninyo ang sarili niyo sa Diyos na lumikha sa inyo dahil hindi niya kayo pababayaan. Lahat tayo nagtitiis, nagsisipagtiis tayo sa iba't ibang mga sitwasyon at lalo na in general sa pandemya na ito. Dahil kalooban ng Diyos para sa atin na kaakibat talaga ng pagsunod ang pagtitiis, ang sinasabi dito, magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Amen. Mapuno tayo ng paggawa ng mabuti. Trust God and do good. Amen. Magtiwala sa Diyos at gumawa ng mabuti. At the same time, ipagkatiwala natin ang ating mga sarili kasi siya yung lumikha sa atin. Amen. Marami sa inyo, alam ko, hindi na kayo kayang patumbahin ng mga kawalan. Napagtapatan na natin, pagtagumpayan na natin yan. Amen? Yung mga sakit at karamdaman, alam natin, unang tawag natin sa Panginoon. Pero ano yung pwedeng makapagpatumba? Yung mga kasalanan na umaaligid, yung mga distraction, yung mga maling katuruan. Kaya mag-ingat tayo kung sino-sino ang ating pinakikinggan. Andyan ba kayo? Hallelujah. At hindi tayo dapat matakot dahil alam natin puno tayo ng karunungan at pagsama ng Diyos. So let us live a life in the view of eternity. It allows us to be dependent sa Holy Spirit, and it will strengthen our faith. It will enable us to do good, to do the will of God, to trust God, to His promises. Amen. So, yun ang ating tandaan. Pangatlo, at sa ating pagtatapos, hallelujah. Reach out to those who are lost and going astray. Reach out to those who are lost and going astray. Hindi pwede na naghihintay lang tayo kailan ba matatapos tong pandemya na ito. Ang mga tunay na Kristiyano na nagpapatuloy sa adhikain ng Panginoon, may ginagawa patungkol sa pag-iebanghelyo. Nagpapatuloy tayo online, hindi tayo papayag ng ating pamilya ay hindi natin mawin sa Panginoon, ay madala sila, mga kaibigan natin kahit online. Maraming paraan, mga kapatid, lalo ngayon kailangan nila ang Panginoon. Marami nangangailangan. Ang sinasabi dyan, maawa daw tayo sa mga nag-aalinlangan, tulungan natin yung iba na maligtas sa kaparusahan. Mapapanatag ka ba na ikaw lang ang nakararanas ng mga nararanasan mo ngayon? Na kahit may pagsubok at problema, alam mong panatag at puno ka ng kagalakan. Di ba ang sarap na ipamahagi din iyan sa iba? Amen. Yan ang puno ng pag-ibig ni Kristo. Yung naiintindihan natin na ang buhay natin ay hindi lang para sa atin. Amen. Let us reach out. Let us invest our time. Makarakterize yung mercy sa ating buhay para sa ibang tao. Amen. Na makita natin na nasa danger sila, na maari silang mapahamak at walang hanggang kapahamakan. Pero may pwede tayong gawin. Amen. Amen. And in the end of this book, it remind us na may malaki tayong bahagi. Amen. At sinabi naman dyan ang encouragement dito sa Book of Jude na habang tinutulungan natin yung iba para maligtas, habang tayo ay nagmamalasakit sa kanila, mag-ingat tayo sa mga taong nakalagay dyan sa verse 23, sa mga taong napakasama, pero mag-ingat kayo sa masasama nilang gawa. Hindi nyo na dapat hanapin yung identity sa mundong ito kasi tayo ay kay Kristo. Ang pagtitiis natin ay para sa Panginoon at dahil sa Panginoon. Huwag na kayong makibagay sa mga takbo ng mundo. Huwag mamaya. Ang mga kabataan ngayon, napakaraming distraction. Huwag na kayong makibagay. Kung may mga anak kayo, mga minamahal na magulang, let us monitor our children. Lalo na yung may mga kabataang anak. Kung kayo din naman ay mga kabataang nakikinig ngayon, sikapin natin na ang ating buhay ay makitaan ng pananabik sa paghihintay sa Diyos. At kung walang kinalaman ang kaabalahan mo ngayon sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, ito na ang tamang panahon para bumangon at gawin ang pag-asa na hinaharap sa atin na tayo ay may panawagan ang Panginoon sa atin. And as we end this, verse 24, at ngayon, purihin natin ang Diyos na siya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagdadala sa inyo sa kanyang harapan ng walang kapintasan at may lubos na kagalakan. Siya lang ang Diyos
at ating tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa man noong una hanggang ngayon at magpakailanman. Amen. At sinasabi ito ng ating mga tagapanguna at mga pastor, kapag lalo pag nagtatapos na ang mga service, itinataas natin ang ating mga kamay at itong basbas ng Diyos ay sumaatin. Mga kapatid, kahit sa kabila ng mga bagay na ito, let us keep in our hearts that our hope is in the Lord. Amen? That our hope is not in our ability na tayo ay hahawak sa Panginoon. Hindi. Diyos ang may hawak sa atin. Malimit mapagod tayo o magkaroon ng pakiramdam na nakakapagod, pwede na tayong sumuko. But God is able in keeping you from falling. God is able to keep you from mga bagay na nakakadistract o maari tayong mapahamak. The Lord is able in keeping you and me. Amen. And we have the assurance that God will sustain us. We have the assurance that God will guide us sa mga danger na ito, sa mga danger na nakaabang sa atin. When we are tested, alam natin that God holds the future, that God is able to keep us. We are safe eternally. Amen? We are safe eternally. Ulitin ko. So let us live our life in the view of eternity. Remain steadfast, mga kapatid. Ipaglaban natin yung pinaglaban ng mga noon pang mga nakipagsapalaran para sa gospel. Huwag tayong makampante. And as we pray, hallelujah, hallelujah, garantiya ng Diyos, mga kapatid, sa umagang ito at sa kabuuan natin, na if we remain faithful, He will bring us into His presence and give us everlasting joy. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa umagang ito na patuloy na paalala sa amin na kami ay manatili at mapaalalahanan na mag-ingat at maging mapagbantay, magpatuloy, mapuno ng inyong pagsama, mapuno, O Diyos, ng inyong salita, at kami ay manatili sa inyong pag-ibig na habang kami naghihintay sa muli inyong pagbabalik, Panginoon, tulungan nyo kami because we know and we believe you are able in keeping us and our family and the church, Lord God. In Jesus' name, Amen. Salamat po sa Panginoon. To God be all the glory.